Okay, there was a time no sa Bible, ah, dumating po yung panahon na sa bansang Israel ay meron pong mga famine, no? May tagtuyot. Parang ngayon, ganun pa rin po ang nangyayari po sa atin. Maraming problems. Alam niyo ba 'yon? Ang daming problema, no? Pero ang pinakamatinding problema sa lahat, hindi po yung problema ng hindi umuulan. Di ba katulad ngayon, may El Nino po ngayon eh. Sabi po ng Weather Bureau, meron po matinding tagtuyot na dadating sa Pilipinas. Ibig sabihin, may mga lugar po sa ating bansa na walang ulan. At sa ibang bansa, ganun din po. Pero ang isa pong problema na hindi po dapat na maranasan natin ay yung famine. Ito po yung sabihin natin ng famine. Sabihin mo nga, ito yung title ng pag-uusapan natin. Yung famine of hearing the word of God. Dumadating po ang time na ang Diyos po ay kusa na po siyang hindi nagpapadala ng salita ng Diyos. Bakit po? Dahil maraming tao hindi naman po talaga nakikinig sa salita ng Diyos. Or hindi ko alam kung ikaw to, no? Marami kasi mga tao na kapag may problem ka, ay pumupunta ka kung saan-saan. Pero hindi ka pumupunta sa salita ng Diyos, tama? Sino rito, pag may problema ka sa pera, lahat pupuntahan mo, hindi ka pupunta sa Diyos. Doon po nagsisimula yung famine. Doon po nagsabi ang Diyos na dahil hindi mo naman iniintindi yung aking counsel, no? Yun po ang ibig sabihin nun eh. Babasahin ko mamaya yung verse. Dahil meron pong time sa panahon ng Israel na ginagaya natin ngayon. Ginagaya natin. Parang sabi nga, history repeats itself. Ang sabi ng Diyos, yamang hindi naman kayo nakikinig sa salita ko, hindi ko na kayo bibigyan ng opportunity to hear my word. And that's the worst famine of all. At pag hindi po tayo nag-ingat, ganyan din po mangyayari sa atin ngayon. Kaya makikita mo mga tao, sino rito, pag may problema ka sa asawa mo, sa anak mo, sa nanay mo, pumupunta ka kung kani-kanino. Pupunta ka sa teacher mo, kaibigan mo, barkada mo, pero hindi ka pupunta sa Diyos. Right? Kaya nga po, nangyayari yan. The famine of hearing the word of God. Siyempre, hindi gusto ng Diyos yan. Siyempre, gusto ng Diyos makinig tayo sa Kanya. Kaya lang, eto, babasahin ko yung verse ha. Basahin natin. Sa Amos, chapter 8, 11 to 12, sabi po ng Diyos ganito, the days are coming. Ano yung days are coming? Yung hihirap ang buhay. Maghihirap ang buhay, dadami problem, the same as today, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land. Magpapadala ako ng tagtuyot sa inyong lupain. Not a famine of food or a thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord. Nung mabasa ko po yan, sabi ko, kailangan madinig ito ng church. Okay? Actually, nangilabot po ako nung mabasa ko yan. Sabi ko, kailangan itong madinig ng tigadulos. Kasi nga po, sa dami ng problema ngayon, may problema tayo sa economy, may crisis ng energy, ang dami magnanakaw sa gobyerno, tama? Alam niyo, sa totoo lang po, huwag kayong magagalit, pero personal ko pong opinion to, no? Ito na po yata ang pinakamasamang panahon sa Pilipinas. Grabe ang mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya may nagtanong sa akin, Pastor, ano ang ginagawa mo? Ganito nangyayari. Di ba, alam nyo, Meralco. Ay, grabe. Ang Meralco, grabe kung nakawan tayo. Sa totoo, wala tayong magawa, right? Magagalit ka na lang talaga. Pag binasa mo yung bill ng Meralco, grabe, makikita mo kung paano tayo lokohin ng mga mayayaman. Yung mayaman sila, pahirap tayo ng pahirap. Yung langis, alam niyo yung langis dito sa Pilipinas? Habang naghihirap tayo sa taas ng krudo at gasolina, payaman po sila ng payaman. That's the truth. That's the truth. Yung po ang totoo nun, okay? Ako po ay hindi ako BBM, hindi rin ako DDS. Ako po ay makadiyos at makabayan. Mahal ko po ang Pilipinas. Awang-awa ako sa mahihirap. Ako, meron po akong means, no? Kahit tumaas ang krudo, wala namang problema sa akin yan. Alam niyo, ang tinatamaan, yung mahihirap talaga.
ramdam na ninyo yung problema natin dahil sa maraming magnanakaw sa gobyerno. Sabi sa akin nung nagtanong, ano ginagawa mo, Pastor? Sabi ko, alam mo, isa lang ginagawa ko. Sa dami ng mga kasalbahihan, sa mga nakawan, ang sasama na ng mga tao, lalo na yung namumuno sa gobyerno. Ang isa lang ginagawa ko, nakikinig po ako sa Diyos. Nakikinig talaga ako sa Diyos. Yun lang, alam nga naman magalit ako. Ano gagawin ko kung ang Meralco, niloloko tayo? Ano gagawin ko kung ang mga nakaupo sa gobyerno ay magnanakaw? Ano gagawin ko? Magagalit ako? Magmumura, sasali ko sa rally? Hindi ko po trabaho yon. Hindi nyo rin trabaho yon. Yung iba po kasi sa atin, nakakalimutan mong Kristiyano ka na no? Kaya ikaw maka-BBM. Yung ikaw naman, may mga ka-DDS dito. Wala silang magagawa. Sa totoo lang po, sasabihin ko na sa inyo, totoo, kahit sino po ang manalo sa eleksyon sa 2028, wala po silang magagawa. Wala talaga. Ang Diyos lang po ang pag-asa natin. At tinami ang katabi mo, ano ba yan? Pinklawan, dilawan, o maputla. Alright? Hindi, totoo po yun. Totoo. Kaya, ito nangyayari sa atin. Hindi naman po tayo, alam mo, paano ko masasabihin nyo? Baka masagwa ilo ba sa bibig ko. Hindi naman tayo BO, tama? Alam natin, inanakawan tayo. Alam natin, yung mayayaman, nagpapayaman, tayo, pahirap tayo ng pahirap. Alam natin yan. Lahat, customs, BIR, sa SSS, PhilHealth, ninanakaw lahat po ang pera dyan. Ngayon, kapag hindi mo alam, dahil sabi nga po ng Panginoon, dapat pag dumadating ang hirap ng buhay, lalong doon ka matutong makinig sa Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Kaya lang, ang tao, ganito ginagawa. Di ba? Sa halip na ikaw makinig sa Diyos, magmumura ka na lang, di ba? Magagalit ka sa presidente. Huwag kang magalit sa presidente. Hindi naman siya talaga dapat inaasahan natin. Ang problema mo, hindi ka kasi naniniwala na ang Diyos ang may magagawa. Kaya umaasa ka kay presidente. Alam niyo kung ba't hindi ako galit kay Bongbong Marcos? Hindi naman talaga ako tinuruan na sa kanya umasa. Sa Diyos ako umaasa eh. Bakit hindi ako galit kay Mayor Toby? Ang daming galit kay Mayor Toby. Ay, kay John Ray. Ang daming galit kay Mayor Sandoval. Ang dami. Bakit ako? Wala akong problema sa kanila. Kasi hindi naman ako natutong umasa sa kanila. Kaya kayo galit kasi binoto mo, binigyan ka ng 500, di ba? Hindi ba binigyan ka ng 500 kaya mo siya binoto? O ngayon, galit na galit ka. Ba't ka magagalit? Binenta mo nga yung boto mo eh. Ay, sa katabi mo parang umpisa pa lang, nangaasar na si pastor. Hindi kaya nga wala akong problema dyan kay Presidente Bongbong. Wala talaga. Wala akong problema sa mga magnanakaw. Kasi hindi ako sa kanila umaasa sa Diyos. Kasi ang sabi po ng Bible, kapag hindi kayo umasa sa akin, magpapadala ako ng tagtuyot. Kaya kita mo, sa halip na ikaw mag-pray, sa halip na ikaw makinig sa Diyos, ano ginagawa mo? Galit na galit ka ngayon. Di ba? Nawawalan ka ng kapayapaan. Takot na takot ka na ngayon dahil pahirap na ng pahirap ang buhay sa Pilipinas. Talagang tatamaan kayo ng famine of the word. Pero kahit mga salbahe yan, kahit ang langis, krudo, magtaasa ng bilihin, pero marunong kang makinig sa Diyos, alam mo, ewan ko, pero hindi ko alam kung naniniwala kayo sa akin. Kasi sa loob po ng 35 taon, nasanay na po ako na sa Diyos makinig at sa Diyos sumunod. Kaya kahit hindi sila sumunod sa Diyos, wala po akong problema. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya ang sabi po ng Bible, hindi ako magpapadala ng salot, tagtuyot sa tubig, kundi ng tagtuyot ng salita ng Diyos. Kasi nga po, bakit sinabi ng Diyos yan? Kasi nga, sa halip na sa akin kayo makinig, kung saan-saan kayo pumupunta. Total, hindi naman kayo nakikinig sa akin, hindi na ako magpapadala ng salita ng Diyos. Yan po ang point ni Lord. Yan ang point ng Diyos. At kapag ikaw, hindi ka na pinadala ng salita ng Diyos, kakainin ka na ng takot, nervyos, galit. Di ba? Nakita niyo, hindi nila alam ang gagawin nila. Rally sila ng rally, sabi ko.
Kahit anong rally ninyo. Di ba? Kahit anong sigaw nyo dyan sa kalsada. Kahit sabihin nyo pang bumaba ka na, Bongbong Marcos, walang mangyayari. Paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit. Pero sa totoo lang po, ito na po ang pinakawalang kwentang gobyerno sa aking buong buhay. Believe me, 6 na presidente na po ang dinaanan ko. 6 na administration na. And this is the worst. This is the worst. Okay? Pero ang sabi po ng Panginoon, verse 12, people will stagger from sea to sea and wander from north to east, searching for the word of the Lord, but they will not find it. Ang mga tao daw ay maglalakbay sa malayong lugar, sa hilaga at timog, maghahanap sila ng salita ng Diyos. Hindi nila ito makikita. Bakit? Kasi hindi naman talaga kayo nakikinig sa akin. Yun po ang sabi. Kaya lalong hihirap ang buhay ng marami. Lalong hihirap ang buhay ng maraming tao. Akala nila, pag nagsimba sila, magiging okay. No. When you go to church, hindi po guarantee na aayos ang buhay. Ang pag-asa lang ay kapag meron tayong salita ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Ang sabi ng Proverbs chapter 3, bakit po mahalaga ang makinig? Sabi, listen for God's voice in everything you do and everywhere you go. He's the one who will keep you on track. Ganda ng verse na yan. Dapat matuto kang makinig kasi maraming boses. Pag lagi kayo nakinig sa social media, grabe, awayan ng awayan dyan, di ba? Mga vloggers, anti-BBM, anti-Duterte, grabe, gulo, away ng away ang mga tao. So, ang Pilipino pa naman, grabe, antindi pagdating sa politika, di ba? Makikipag-away ang mga kaibigan mo, mga pamilya, nag-aaway-away dahil sa politics. Pero sabi ng Bible, listen for God's voice. Ako po, iniingatan ko sarili kong makinig kung kani-kanino. Maraming nagsasalita eh. Sasalita yan, magsasalita ito tama, may katwiran siya. Malilito lang kayo. Kaya marami po sa inyo nalilito. Ano ba talaga totoo? Sino ba talaga tama? Wala akong pakialam. Sino nagsisinungaling? Wala rin akong pakialam. Kasi nakikinig lang ako sa pinakatama, si Lord. Ang sabi niya, listen for God's voice in everything you do and wherever you go. He's the one. O yun, ang linaw siya. Hindi si mayor, hindi nanay mo, hindi tatay mo, hindi teacher mo, hindi boss mo, hindi presidente. Ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng tamang direksyon. That's why it's so important. Nandiyan pa po ba kayo? Ibig sabihin yan, listening to God's voice will produce success in your life. Hindi ka maghihirap. Yan ang ibig sabihin yan. He will keep you on track. Hindi ka niya papayagang mapahamak. Magtatagumpay. Siyempre, hindi naman ibig sabihin magtatagumpay, yayaman, not necessary. Pero ibig sabihin, hindi kayo mabibigo. Yun ang ibig sabihin yan. Tingnan nyo, John chapter 10, verse 27. Ito po, alam din natin ito. John chapter 10, verse 27. My sheep, listen to my voice. Nakikinig daw sa boses ni Jesus ang totoong Christian. Yung totoong Christian, Kaya, if you don't know how to listen to the voice of God, then you have a problem. May problema ka talaga. Kapag hindi ka marunong makinig sa boses ni Jesus. Kasi ang sabi niya, ang nakikinig sa akin yung mga tupa ko, tupa. Ibig sabihin, protektado, inaalagaan ka ni Jesus. Kasi yung boses niya po ang gumagabay sa atin. Tama? Di ba? Sabi nga kanina nung video, kapag natatakot ka, nakikinig ka sa boses ng nanay. Kapag may kailangan ka, nakikinig ka sa boses ni tatay. Paano yan? Hindi ka marunong makinig sa boses ni Jesus. Paano yan? Kanino ka nakikinig? Sa siyota mo? Sa teacher mo? Sa asawa mo? Saan ka nakikinig? Sa balita? Sa ABS-CBN? GMA7? Magkakamali kayo lahat dyan, mga kapatid. Ang sabi kasi ni Jesus, my sheep. Ako po kasi ay sheep ni Lord. Hindi po ako pwedeng mabuhay nang wala ang aking pastor.
Pwede akong mabuhay kahit sino presidente ng Pilipinas. Wala akong problema dyan. Okay? Kahit sino maging mayor ng Nabotas, wala akong problema dyan. Kasi may pastol ako at nakikinig ako sa boses ng aking pastol. Kaya sa loob po ng 35 taon, sino po magsasabi na si Pastor Rudy napahamak, naligaw, naging matakaw sa pera, nahulog sa babae? 35 years, ha? Sino po magsasabi na si Pastor Rudy na dating lasenggo, dati kasi lasenggo ako po'y addict sa sugal, ako po'y addict sa sexual pornography, sexual immorality. 35 taon. Diba? Makikita, bakit po? Magaling ba ako? Mabait ba ako? Hindi. Marunong ba ako? Hindi rin. Bakit? Marunong lang ako makinig sa boses ng aking pastor. Kung medyo magulo buhay mo ngayon, kapatid, no? Yan baka kasi nagtatanong ka, ba't ganun? Nagsisimba naman ako. Ama? Nagpe-pray naman ako. Wala naman akong ginagawang kasalanan. Ama? Bakit ganito buhay ko? Baka isa nga ang problema mo. Hindi ka marunong makinig sa boses ng Panginoon. Yun ang problema mo talaga. Dahil kahit anong simba mo, kahit anong sipag mo, hindi po yun ang magliligtas sa iyo. Ikaw yun di ba? Alam ka naman, masipag ako, mabait ako, hindi yun. Dapat marunong ka makinig. Sabi ni Jesus, hindi ako may sabi niya. Kapag ikaw ay tupa ko, makikinig ka sa boses ko. I know them. Yun, merong magkakilala kayo. Kilala ka ni Jesus. Kasi hindi naman ako kilala ni Mayor, wala naman pakialam sa akin yan. Si Bongbong Marcos ba? Yung mga senador ba natin? Yung mga congressman natin? Kilala ka ba? Hindi. Pero sabi ni Jesus, I know you. Kilala kita. At ang sabi, sumusunod ka sa akin. At siyempre, wala pa ako nakitang sumunod kay Jesus na naligaw. Wala pa. Wala pa ako nakitang sumunod kay Jesus na naligaw. Pero marami nagsisimba, ligaw. Marami nagsisimba dito sa church natin, ligaw-ligaw ang buhay nila. Kasi nga, hindi naman lahat na nagsisimba, sumusunod kay Jesus. Ang importante dito, una, nakikinig ka sa boses ni Jesus at sumusunod ka. Hindi nagsisimba. Hindi yung nagbabasa ka lang ng Bible and then di mo naman sinusunod. Bali, wala po yun. Tingnan niyo po, where to start in hearing from God? Ito, mahalagang tanong to. Pastor, gusto ko po talagang matuto na makinig sa boses ng Diyos. Talaga, para sa mga gusto, ito po ay importante. Saan ka magsisimula? Isang lugar lang. Alright? Through His Word. Bible. Wala nang iba. Huwag kayo sa akin makinig. Kasi baka mamaya ang tinuturo ko sa inyo, hindi galing sa Bible. Ngayon, kung galing sa Bible, kasi alam mo di ba? Nagbabasa ka ng Bible. Ang problema sa mga hindi po nagbabasa ng Bible, naniniwala ka sa lahat ng sinasabi ko, may problema ka doon. Alam niyo ba yon? Na lahat kayo na naniniwala sa sinasabi ni Pastor Rudy, tuwing pupunta kayo, may problema ka talaga. Kasi dapat yung sinasabi ko, tingnan nyo. Siyasatin nyo yung Bible. Huwag kayong, alam niyo yun, huwag kayong tanggap lang ng tanggap. Hindi ho, tama yun. Mali yun. Mali. Alam niyo, pag ako nakikinig po ako sa mga leader natin, nagsasalita sila, ay alam ko, galing sa Bible yan. Bakit? Kasi 35 years na po ako nagbabasa ng Bible, umaga't gabi. At hindi lang po ako nagbabasa, pinag-aaralan ko ang salita ng Diyos. At hindi ko lang po pinag-aaralan, sinusunod ko po yan sa abot ng aking makakaya at sa tulong ng Diyos. Kaya pag may nagsalita, ay, alam ko yan, totoo yung sinasabi niya. May nagtanong sa akin na isang beses, Pastor, paano mo malalaman kung ang sinasabi ng isang tao ay hindi galing sa Diyos? Magandang tanong, no? Nung isang araw lang tinanong sa akin yan. Pastor, paano mo, kayo po, paano mo malalaman kung ang sinasabi ni Pastor Rudy ay galing sa Diyos? Ama, para huwag kayong maligaw. Kasi minsan may nagtuturo ng salita ng Diyos, mali-mali Ang sabi ko sa kanya, Brad, ganito gawin mo. Pumunta ka sa bangko. Punta ka sa bangko. Mag-deposit ka ng 1,000 pesos. 1,000 pesos. Mag-deposit ka.
Ano gagawin ng teller? Hahawakan lang niya yon. Hahawakan niya. Alam niyo yung teller? Isang hawak lang sa fake. Alam niyang fake. Bakit? Sanay siya sa original. Sanay siya sa original. Kapag sanay ka sa original word of God, hindi ka maloloko. Isang hawak lang ng teller, ginanyan lang niya. Oh. Hindi na niya kailangan idaan sa ultraviolet light. Di ba? Gumagamit kasi sa bangko ngayon yung ultraviolet para malaman kung counterfeit o fake yung gawa sa rekto na pera. Di ba? Alam niyo kung ba't sa inyo, marami naloloko sa inyo, no? Bakit hindi mo alam kung talagang galing sa Diyos? Hindi ka sanay sa original eh. Ako po kasi, isang dinig ko lang, ay, mali ang sinasabi niyan. Mali. Kasi 35 taon na po akong sanay sa original. Kaya marami po nagsisimba tuwing linggo, litong-lito, hindi siya sure, ito ba gagawin ko? Ito ba galing? Kasi nga, magsisimba ka lang, makikinig ka lang dito, pero pagdating mo sa bahay, wala kang panahon sa salita ng Diyos. Wala kang panahon. It doesn't work that way. Ang sabi ng 2 Timothy 3:16-17, tingnan nyo, everything in the scriptures, sabihin mo nga everything. Yung parang kumain ka na, everything. Sabihin mo, everything. Yung parang nagmerienda ka na rin, sabihin mo nga, everything. Lahat. Lahat sa Bible. Lahat mula Genesis hanggang Revelation is God's Word. Salita ng Diyos yan. All of it. Sabihin mo nga, all of it. Grabe. Everything na, all of it pa. Sinabi na nga everything, tapos sumunod pa, all of it. Ibig sabihin, wala talagang hindi gamit dyan. Ang buong Bible ay totoong makakatulong. Ano sabi? Useful for teaching and helping people and for correcting them and showing them how to live. Ang salita pala ng Diyos, lahat, buo, ay nakakatulong sa mga tao paano po mapaayos ang buhay natin. Kung gusto mo na ang isang teenager ay maligtas sa pornography, kailangan niya ang Word of God. Kung kailangan kang umalis sa utang, you need the Word of God. Kung gusto mong maging maayos ang pamilya, asawa, tatay, nanay, anak, bunso, kuya, you need the Word of God. Kung gusto mo wag malugi sa negosyo, o kung malugi ka man, makarecover ka ulit, you need the Word of God. Everything, all of it. Kaso nga, saan ka tumatakbo? Saan kayo tumatakbo kapag may problema? Wala, sariling diskarte. Diba? Kasi sanay kayo na dumidiskarte kayo. Hindi kayo sanay na lumapit sa Diyos. Kaya nasabi, hindi ka na makakadinig ng salita ng Diyos. Wala ka nang matatanggap na salita, buhat sa akin. Naku po, laki problema. Imagine, hindi ka nakausapin ng tatay mo forever. Sino rito, may tatay ka pa, may nanay ka pa. Ang nanay mo hindi na nagsasalita dahil masama ang loob sa'yo. Kapalagay mo, mapagpapala ka doon? Hindi nga, sige nga. Alam niyo, nung ako po, hindi ako nakikinig sa nanay ko, grabe, nagkabusit-busit ang buhay ko. Oo, nalugmok ako sa bisyo, nalugmok ako sa alak, sexual immorality, nabaon ako sa utang, nalugmok ako sa sugal. Kasi hindi na nagsasalita ang nanay ko. Kasi nanay ko, hindi ko naman pinakikinggan eh. E di syempre, hindi ko pinakikinggan nanay ko. Tumigil na yung nanay ko. Hindi na siya nagsalita. At nung hindi na nagsalita ang nanay ko, yung buhay ko, wala na. Ganon din na marami sa inyo. Tama? Hindi naman kayo nakikinig sa Diyos. Hindi naman kayo nakikinig. Nagsisimba lang kayo eh. Nagsisimba lang kayo, pero hindi naman talaga kayo susunod. Kaya sabi ng Lord, hindi na ako magsasalita. At kapag hindi na nagsalita ang Diyos sa iyo, patay ka na. Kahit anong gawin mo, kahit magsimba ka pa ng magsimba, kahit magtrabaho ka pa ng magtrabaho, kahit mag-ipon ka pa ng mag-ipon ng pera, wala talaga. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, ang salita lang ng Diyos ang pag-asa natin.
Hindi asawa, hindi nanay, hindi tatay, hindi gobyerno. Naku po, gobyerno nga, hindi nga alam ang gagawin eh. Tutulungan ka pa nila. So, why is it important? Bakit po? Pakilagay nga, bakit? Sabihin mo nga, bakit? Isang beses pa, sabihin mo, bakit importante talaga? Isa lang bibigay ko. Maghanap kayo, baka may alam pa kayo. Pero ako, sa umagang ito, isa lang bibigay ko. Bakit napaka-importante ng Bible sa buhay natin? Kasi ito sabi ng Bible, your word is a lamp to guide me and a light for my path. Ang salita ng Diyos ay isang lampara, ilawan, upang ako'y gabayan at ito'y ilaw sa aking paanan. Okay, paliwanag ko lang ng konti ito. Paliwanag. Ang Bible po, ang salita ng Diyos, everyday yan. Tama? Inuutusan po tayo na araw-araw, magbulay-bulay ka, sundin mo yan, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Pero ang Bible po ay hindi po siya yung, alam niyo, hindi po siya yung high intensity. Katulad po niyan, yung ilaw na yan. Hanggang dito, nararamdaman ko yung init niyan eh. Okay, layo, di ba? Layo. Hindi ganyan ang salita ng Diyos. Hindi po ganyan. Kasi high intensity yan eh. Nandiyan pa po ba kayo? So pag tinitigan ko, nakakasilaw. Kasi ang taas ng wattage niya ng amperes, hindi ho ganyan ang Word of God. Ang Word of God, ilaw at nakikita mo lang yung dinadaanan mo. Because it's for daily use. God will never show you what's going to happen next week. Hindi ipapakita ng salita ng Diyos kung ano mangyayari sa iyo 1 week from now. Hindi niya ipapakita, hindi sasabihin ng Diyos, ano lalabas sa loto. Hello, yung mga tumataya sa loto. Hindi rin ho sasabihin ng Diyos ang pangalan na mapapangasawa mo. Kasi siya po'y ilaw. Ibig sabihin, step by step, you are obeying God day by day. Nandiyan pa po ba kayo? Alright? Hindi mo magagamit ang salita ng Diyos para sa future. No. Hindi mo magagamit yan para sa hinaharap mo. Nagagamit mo lang ang salita ng Diyos ngayon, sa oras na ito. Kasi faith now. Ang pananampalataya na bunga ng salita ng Diyos ay pang sa araw lang na ito. Amen. Kaya kita nyo, nanampalataya ka nung last month, kumusta ngayon? Ay, pastor, sumunod po ako kay Lord last month. Kaya lang, wala ho nangyari. Kaya hindi na po ako sumusunod ngayon. Bakit? Kasi nga, hindi mo alam na ang salita ng Diyos ay dinadala mo yan every day, everywhere. Hindi mo binibitawan yan kasi madilim po ang paligid. Hello, madilim ang paligid. And the Word of God is a lamp to guide you and a light for your step. Every step of the way. Hindi po pang future. Kasi pag wala ang salita ng Diyos, maliligaw ka nga eh. Kaya ang sabi ng Bible, ang salita ng Diyos dapat dala-dala mo yan kasi nga po, bawat hakbang mo ngayon, bukas paggising mo, dala mo na naman yung salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, meditate on the word day and night. Ako po, kahit pastor na po ako, pag iniwanan ko po ang word, maliligaw ako. Matik po yun. Matik. Kahit pastor na po ako hindi ako pwedeng mabuhay ng walang salita ng Diyos. You cannot live by bread alone. Sabi ni Jesus. Dahil hindi lang po yung pagkain ng kaluluwa. Yan din po ay ilaw sa dadaanan mo. Kaya makikita mo, simba ka ng simba, bakit ligaw ka? Bakit dasal ka ng dasal, hindi sumasagot ang Diyos? Kasi nga, hindi mo ginagamit
Ang salita ng Diyos na pang-araw-araw, bawat hakbang. Ang tawag dyan, walking by faith. Yun ang tawag dyan, walking by faith. Lumalakad ka sa pagsunod. Hindi ko pwedeng sabihin na lalakad ako pag tapos na problema ko. No. You walk by faith even you have problems. You walk by faith even God is not answering your prayers. You walk by faith even you don't know what's going to happen tomorrow. Paano yan kung magkagera sa isang buwan? Ano ngayon? Ang salita ng Diyos ay para sa araw na ito. Mabubuhay ako ngayong araw na ito sa salita ng Diyos. Gagamitin ko ang salita ng Diyos na hahabangan ko. Hindi siya katulad niyan. Hindi siya katulad niyang ilaw na yan. Hindi gagawin ng Diyos yun. You cannot use your faith in advance. Hindi yung advance yan. Kaya nga obedience, ang ibig sabihin ng obedience, you are doing what God is saying, how He is saying, and when He is saying it. Ganun ang ibig sabihin ng pagsunod. Ano sinasabi mo, kailan ko nasa gagawin, at paano ko gagawin. Tama? Kasi po, marami sa atin, simba ng simba, hindi mo na tinatanong, Lord, ano gagawin ko? Kailan ko gagawin? Paano? Pa po ba kayo? What are the obstacles? Ito po, pupunta na po tayo sa halos nakakalahati na po ako sa message. Ito po yung isa pang importanteng tanong. Pastor, gusto ko naman talaga sumunod sa Diyos. Babasa naman ako Bible. Nagpe-pray naman ako. Bakit parang ganun pa rin? Kasi nga may obstacles. Sabihin mo nga obstacles. Ang ibig sabihin sa Tagalog ng obstacles, mga nakaharang. May nakaharang sa iyo para ikaw ay makasunod. Alright? Lahat po tayo, ako rin ganyan. Kailangan maintindihan po natin ito, mga kapatid. Halimbawa, minsan ba meron kayong oras na yung cellphone mo hina ng reception? May mga pinupuntahan tayo, may dead spot, nakalagay, no service available. Parang hindi ako makakontakt. Yung aking mga message nakalagay, message unsent, right? Naranasan niyo sa cellphone niyo? Parang wala akong kausap dito. Sige, mag-closing prayer na po tayo. May kausap ba ako dito? Wala ka pala cellphone, no? Wala, no? Di ba pag naranasan, mag-iiba ka ng pwesto, di ba? Sino yung... Naglagay ka pa nga ng palanggana sa bubong, di ba? Naglagay ka palanggana. Kasi nga, signal dito. Right? Nangyari na sa iyon? Sa akin lang nangyayari. Okay. Ay, salamat. Hindi nangyayari pala sa inyo. Galing ng cellphone mo. Ako, yung cellphone ko po, nangyayari yan. Ibig sabihin, meron lugar sa buhay mo na mahina ang signal mo sa Diyos. So ano gagawin mo ngayon? Lilipat ka siyempre yung buhay mo, ipoposition mo kung saan malakas ang signal. Tama? Tama ba yun? Yes. Ganon din po sa Diyos. Ganon din kung paano rito sa signal. Ito po yung sabi ng James chapter 1. Ang sabi niya, get rid of all the filth, lahat ng dumi sa buhay mo. Kaya hindi ka nakakadinig sa Diyos kasi may dumi sa buhay mo. May kasalanan na tinatago, kahit maliit kahit maliit. Get rid of all the filth and evil. Grabe. Dalawa pala yan. Dalawa pala yung minsan ang dahilan ba't hindi ka talaga, mahina ang reception mo. Bakit? May dalawa. Una, merong dumi sa buhay mo. At pangalawa, may kademonyohan. Sabi ng Bible. So sabi, get rid. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan sa buhay na yan. Walang signal dyan. Kasi baka nagsisinungaling ka lagi. Baka ikaw ay nagmumura lagi. Baka ikaw ay nagnanakaw. Baka ikaw ay, alam mo yun, may pornography ka. Baka may addiction ka sa buhay mo.
O, ito pa, ito pa. Baka hindi ka nagbabayad ng utang. Ano? Okay. O kaya yung mga may utang kay pastor, magbayad na po ha. Kasi yan po ay mga basura. Filth. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi kasalanan yun ha. Filth. Dumi. Hindi kasalanan, pero yung sinundan ng kasalanan. Evil. Baka may ginagawa kang kademonyuhan. Baka ikaw ay nakikipag-sex sa hindi mo asawa. Baka boyfriend mo pa lang, nagsisiping na kayo, nagsesex na kayo ng evil yon. Baka ikaw ay may homosexuality tendency. Baka ikaw ay nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kapwa babae. That's evil. Hindi filth yun. Evil yun, ha? Baka ikaw ay nagpaplano na yung babing dala-dala mo, pa-abort mo na. Right? Alam niyo sa Amerika, tindi ron, ha? Alam niyo sa Amerika, tindi ron. Mamimili ka kung paano mo ipapalaglag ang anak mo. Legal, legal. Kaya po, hindi na sila nakakadinig ng salita ng Diyos. Mamimili ka, ano gusto mo? Yung bata, dudurugin sa loob, tsaka isasaksyon pag durug na. Or, pag nakita mo yung bata, gusto mong ilaglag, kahit 7 buwan na, at nagbago isip mo. Alam niyo sa Amerika, 7 buwan yung baby at nagbago isip mo, ayoko na ng baby na yan, papatayin nila yon. Sasaksakan nila ng salt, concentrated na asin. At yung asin ang papatay sa bata. At pagpatay na, isasaksyon. Mamimili kayo. Legal yon, ha? Legal. Eh baka mamaya, nandito ka sa Pilipinas, meron kang baby, tapos ayaw mo na, nag-iisip ka na, naku, evil po yun. Kademonyuhan po yun, yung nagpapalaglag ng bata. Kademonyuhan po yung hindi mo asawa, nakikipag-sex ka. Homosexuality is evil. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yun ang dahilan, bakit ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, ha? Yun po ang dahilan. Ang sabi, humbly accept the word of God has planted in your hearts. Tulad ngayon, nagsasalita po ang Diyos sa inyo sa pamamagitan ng bibig ko. Sabi, tanggapin mo ng may kapakumbabaan. Huwag kang magyabang. Huwag kang mag-reasoning. Huwag kang mag-alibay. Huwag kang mga tuwiran. Ayun ang ibig sabihin ng humbly. Huwag kayong mga-tuwiran. Huwag niyong bigyan ng katwiran yung kasalanan ginagawa mo. Humbly accept the word of God. Why? For it has the power to save your souls. Grabe, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbago ng buhay mo, ng ugali mo, ng puso mo, ng nararamdaman mo, ng takbo ng utak mo. Yan ang ibig sabihin niya. It has the power to save your souls. Kayang baguhin ang pamilya mo. Eh sabi ko nga sa inyo, si Mayor, hindi niya kayang baguhin pamilya ko. Si Presidente, kahit sino pang Presidente, hindi niya kayang baguhin ang buhay ko. Si Lord lang talaga. Sabi mo sa katabi mo, si Lord lang, sabay ng palakpak. Okay. Ano yung mental barriers? Di ba, sabi po ng Bible, tanggalin mo lahat yan. Yung basura, tsaka kademonyuhan na yan. Magkaiba yung basura, tsaka kademonyuhan. Ha? Kasi yung iba sa inyo, nagsisimula pa lang sa basura. Pero magle-level up kayo, huwag kayong mainip. Alam niyo yung sanay sa basura, ito problema, kapag ikaw ay sanay sa basura, magle-level up ka talaga. Hindi magtatagal, kademonyuhan na po ang punta nyo. Ganun po yun. Nagsisimula po yan, di ba? Lahat na nagsasyabu, alam niyo lahat na nagsasyabu, nagsimula sa sigarilyo. Yes, lahat po na nagsasyabu, wala akong alam na nagsasyabu na hindi nagsimula sa sigarilyo, tapos nagmariwana. Kasi nagle-level up kasi yan eh. Ang sabi po ng Bible, filth and then evil. Kasi pag hindi mo inalis yung mga dumi sa buhay mo, susunod ka na sa kademonyuhan. Yan po talaga ang progression. Progression yan. Hindi ka mananatili dyan sa maliit na kasalanan. Ano yung mga mental barriers that closes our minds to the Word of God? Number 1, ito po yon. Yung tinatawag na pride. Sabihin mo nga, pride. Kaya wag na po kayong gagamit ng pride. Tide na lang, tide.
Ano ibig sabihin ng pride? Ingat po kayo dito kasi minsan hindi mo alam na may pride ka na. Ako po, minsan hindi ko alam na may pride ako eh. Bakit? Ano po ang palatandaan na ikaw ay may pride? Na hindi mo na nararamdaman ang pangangailangan mo sa Diyos. That's pride. Okay? Hindi mo alam yon at hindi mo rin aaminin yon. Pero the fact that you are not praying, it's pride. Alam mo yun? Yung mga taong hindi mapanalanginin, bakit ka hindi nagpe-pray? Kasi ang prayer po, ito po ay gesture, the Lord, I need you. Yun po ibig sabihin nun. Kaya ka nagpe-pray eh. Di ba? Kaya ka nagbabasa ng Bible kasi sinabi ni Jesus, you cannot live by bread alone. Hindi ka nagbabasa Bible, tama? Kasi pride nga yan. Kaya kong ayusin ang sitwasyon ng buhay ko. Hindi mo to sasabihin ha. Siyempre, wala naman magsasabing, Lord, hindi kailangan. Walang magsasabi noon. But your actions. Pero mo hindi ka nagbabasa Bible, sinabi na nga ni Jesus, hindi ka mabubuhay nang wala yan. Ba't ayaw mo pa rin? Kasi nga mayabang ka. Hindi mo sasabihin yun ha. Hindi mo sasabihin. Kaya kita mo, kahit anong simba mo, kahit anong gawin mo pa dyan, kahit magpatumbling-tumbling ka pa dyan, ang buhay mo, ang Diyos, hindi magsasalita ang Diyos sa'yo. Tamo sabi mo, Lord, bakit? Sabi ni Lord, hindi ako magsasalita. Lord, ba't ka ganyan? Kasi nga may pride ka eh. Diba? Kaya ang sabi po ni James, humbly accept. Get rid of all the filth and evil in your lives. Umamin ka na si Lord lang pag-asa mo. Huwag kang magyabang. Kasi alam niyo, lalo yung mga lalaki. Ako po, Diyos ko po. Ang mga lalaki, tayo yung nuknukan ng yabang ang mga lalaki. Di ba? Pag nandito ka sa church, mo yung mga lalaki, hindi nagtataas ng kamay yan pag kumakante. Baka pala itaas ako ng kamay, sabihin lang, bading ako. Di ba? Parang gano'n. Di mo napansin yung katabi mong lalaki? Nagkakantahan na sila, nagtataasan na ng kamay. Yung katabi mo nga, umiiyak na. Ikaw, umiiyak to. Ay, naku, kadiri. Tama? Tama yung mga tatay sa bahay, hindi ka makapag-pray. Nahihiya kayo, tama? Kasi pride nga yun eh. Sino rito mga tatay, hindi ka makapag-pray pag kumakain kayo ng pamilya kasi nga mayabang ka nga. O, mayabang talaga yun. Yung mga ganon. Tay, daddy, mag-pray ka nga. Ba't ako? Tatay mo, oh. Kasi nga, ang tingin nila sa mga spiritual para sa mahihina lang. Tama, mali. Ang tingin ng mga tao sa mga spiritual, prayer, worship, ay, para lang yan sa mga mahihinang klase. Macho ako di ba? Macho guapito. Nakita mo mga lalaki, yayabang yan. Hindi ka makapagtaas ng kamay sa worship. Bakit? Kasi hindi ko kailangan yan. Nagsimba na nga ako, kakanta pa. Tapos sa bahay, tatay. Kaya mga bahay, punong-puno ng kademonyohan ng bahay Kasi yung tatay, hindi nagpe-pray, nahihiya, di ba? Kasi nga may yabang nga Yan ang problem na maraming sambahayan. Nagsimba na nga ako pa maglilid sa pagkain. Prayer. Pangalawa, bitterness. Alam niyo yun, yung mga may sama ng loob. Ito, lagi ko itong binabanggit Kasi alam niyo ba ang pinagmumula? Alam niyo ba bitterness is the mother, pride and bitterness is the mother of all sins. Alam niyo ba yon? Ang nanay ng lahat ng kasalanan ay pride at bitterness. Diyan nagsisimula ang lahat ng uri ng kasalanan. Di ba? Sa langit, ano nangyari kay Satanas, kay Lucifer? Pride. Ano dahilan ng paglayo ni Lucifer sa Diyos? Pride. Di ba sabi niya, pwede naman ako maging Diyos. Bakit ako parang utusan ng Diyos? Tama, pride po kasi yun Alam niyo ba, pag hindi kayo nagpe-pray, ibig sabihin, you don't need God. At kayang-kaya mo ang mga problema mo, katulad nila Satanas. Kapag ang isang tao ay may pride, nakakamukha siya ni Satanas. Pero pag nagiging humble, nagiging kamukha ni Jesus. Malinaw po yun sa Bible.
Kaya ayaw ni Satanas na ikaw ay maging humble. Gusto niya kamukha ka niya eh. Tapos bitterness. Alam niyo yun, yung mga hindi makapagpatawad sa nagkasala sa kanila. Yan po ay pagsisimulan ng lahat ng uri ng kasalanan. May hahawakan ng demonyo sa iyo. Naalala ko lang, no? Hindi ka pwedeng pagpalain ng Diyos. Alright? Hindi makikinig ang Diyos sa'yo. Ito pa ang pinakamalala. Hindi ka titigilan ng demonyo. Bakit? Kasi meron siyang pagmamay-ari na nasa iyo. If you have something that belongs to Satan, the devil will not let you go. Okay? Ulitin ko mga kapatid. Hindi ka titigilan ni Satanas. Bakit? Meron ka na sa kanya. Ano yon? Pride and bitterness. Yung dalawa na yan ay kay Satanas po yan. Alam nga namang meron akong pride at meron akong bitterness. Alam nga namang tigilan ako ng demonyo, kaya hahabulin kayo ng lahat ng kabusitan sa buhay, lahat ng kakulangan, laging wala kang pera, laging magulo pamilya mo, madali kang mahulog sa tukso. Bakit? Kasi nga ang Diyos, walang magagawa sa iyo eh. Bakit nga? Because you have something that belongs to the devil. Kaya ayoko nang may pride. Kaya sabi ng Bible, get rid. Alisin nyo. Alisin mo yung kalangyaan. Alisin mo yung galit. Alisin mo yung pagkainggit mo. Alisin mo yung kayabangan mo. Kasi lahat yan ay kay Satanas. Kaya sabi ni Satanas, uy, meron ako nakikita sa iyo, na akin ha. Close kayo ngayon ng demonyo. Hindi kayo titigilan talaga niyan. Nakita mo, lumayo siya kay Jesus. Bakit lumayo si Satanas kay Jesus? Kasi ano sabi ni Jesus? He has no hold on me. Tama? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Ano sabi ni si Jesus? Ayan na, dumating na yung prinsipe ng kadiliman. Nakita niya, right? Kasama niya yung mga disciples niya. Hello? Nasusundan niyo ba ako? Ano sabi ni Jesus? Andiyan na si Satanas, oh. Pero wala siyang hawak sa akin. Wala siya magagawa. Kaya kahit anong prayer po ninyo, kahit anong simba po ninyo, wala talaga. Kasi merong pagmamay-ari si Satanas sa buhay mo. Meron kang pride, may kayabangan ka, may galit ka. Hanggang ngayon, galit ka pa rin sa nanay mo, galit ka sa tatay mo, galit ka sa kapatid mo, asawa. Yung ex-men mo, dami mong ex di ba? Mga ex-men, ex-girlfriend, ex-wife. Di ba? Ay, grabe. Sabi yung pangatlo, worry yan. Sabihin mo nga, worry. Hindi ho talaga makakasagot ang Diyos kapag nabubuhay ka sa takot. Hindi talaga. Yan, Lord, tulungan mo naman po kami, sabi ni Lord. Kasi nagpe-pray ka out of worry, not by faith. And without faith, it's impossible to please God. Hindi po nakikinig ang Diyos sa panalangin ng takot. Hindi talaga. Walang pera, takot na takot ka. Yung asawa mo, baka nang bababae, takot na takot ka. Pag lumapit ka sa Diyos, hindi ka lalapit ng may takot. Lumalapit ka with confidence and faith. That with God, all things are possible. Amen. Andiyan pa po ba kayo? Yan ang problema ng mga maraming tao. Kaya nga pinag-aaralan po natin ito kasi pasama ng pasama ang mga pangyayari. Padami ng padami ang kademonyuhan sa paligid. Matatakot talaga kayo. I cannot imagine myself living in worry every day. Naku po, Diyos ko po, gusto ko nang mamatay kung ako po ay mabubuhay araw-araw sa takot. Tataas ang gasolina, paano na yan? Naku, daming drug addict. Naku po, grabe. Ang peso ngayon, 60 na po sa dollar. Bagsak na bagsak ang ekonomiya natin. Wala nang gusto mag-invest dito. Ang mga Pilipino, nagpupuntahan na sa ibang bansa. Kasi nga wala nang hanap buhay sa Pilipinas. Wala na pong gusto mag-invest dito sa Pilipinas. 40% ang binagsak po ng economy natin, ng gross national product. At yung mga foreign investment, 40% ang ibinagsak.
Wala nang gustong pumunta rito sa Pilipinas. Mas maraming pumupunta na po sa Vietnam, sa Thailand, kesa rito sa Pilipinas. Ganun kagrabe ang sitwasyon dito. Ano gagawin mo? Magwo-worry? No, you have to listen. You have to learn how to listen to God. Pero ano sabi po ng Luke 8:14, sabi ni Jesus? Ano sabi ni Jesus? The seed. Ano yung seed? Yung salita ng Diyos. Alright? Yung seed, yan po ay word of God. The seed. The seed that fell among thorns. Yung puso. Yung puso na puro tinik. Stands. Nakinig po kayo. Nagsimba kayo. Nagandahan kayo sa message. But as they go on their way, bukas, sa makalawa, yung nadinig mo rito, mawawala na yan. Bakit? They are choked by life's worries. Biro mo, nakinig ka sa message, wow, ang ganda, Lord, thank you, blessed na blessed po ako. Paglabas, bukas, ang dami ng mga nakakatakot dyan. Diba? Saan ka kukuha ng pambayad sa kuryente, pambayad sa tuition, pambili ng damit, magpapasok ka na naman sa June. Diyos ko po, nagtatanggalan sa trabaho, baka matanggal ako, di ba? Yan yung mga sasagupain mo dyan pagkatapos mong makinig. Kasi yan ang sabi, after they hear, they go on their way. They are choked by life's worries. Kaya nga kailangan mo ang word every day as a light unto your feet. Kasi sa dami po ng problema sa labas, kakainin ka niyan ng takot. Ano yung takot mo? Mawala ng pera, mamatay, magkasakit, ma-ospital, Diyos ko po. Alam niyo yung worry, yan po ay parang damo. Ano po ang pagkakamuka ng worry sa damo? Ang worry ay bunga po ng kapabayaan sa panalangin at pagbabasa ng Bible. Ang damo ay bunga rin ng kapabayaan. Ibig sabihin, pag hindi mo ginalaw yan lupa na yan, sino rito, may kapiraso kang lupa, huwag mong galawin ng kapabayaan. Hindi mo inalagaan yung lupa eh. Ang puso, tutubuan niya ng takot. Kasi pinabayaan mo yung prayer life mo. Pinabayaan mo yung word. Araw-gabi, salita ng Diyos. Makinig ka sa akin, sabi ng Panginoon. Ako ang pastol mo. Makinig ka sa akin, sumunod. Pinabayaan mo yon. Kaya pag pinabayaan na yan, na dahil walang nag-asikaso, tutubo yung damo. Ang damo, ang tawag sa Bible, worry. Kaya marami po sa inyo dito ngayon, kahit anong simba mo, hindi mawala ang takot mo sa buhay. Takot kang mamatay, takot kang magkasakit, takot kang iwan ng asawa mo, takot kang ma-ospital, takot kang matanggal sa trabaho. Grabe. Takot kang magutom, takot kang ang dami talaga, grabe. Alam niyo, ang sabi po ng science, pag ang bata pinanganak, yung bata, baby, no? Yung baby, alam niyo, ang baby, pagkapanganak niyan, may dalawang takot yan. Dalawa. Imagine, baby, may dalawang takot. Ano takot ng baby? Malakas. Kasi takot siya sa malakas na tunog. Yung bata, pangalawa, saan siya takot? Doon sa, pag hinagis mo, di ba? Nasubok niyo ba yun? Yung bata, hinagis mo, sabi niya, babies are afraid of heights. Subukan nyo, hagis mo nga yung katabi mong yan. Di ba pag hinagis mo yung bata, sabi ng bata, kayo naman tuwan-tuwa, nakakatuwa. Ano nakakatuwa doon? Yung mukha. Kasi takot po siya pag hinahagis. Dalawa yun dalawa. Yun ang dalawang takot ng bata. Pero alam mo, habang lumalaki yan, nadadagdagan. Parami ng parami yan. Yan katabi mo, siguro ang takot niyang katabi mo, mga 50 na. 50 na ang takot niya. Takot mawala ng syota, takot hindi makatapos ng pag-aaral, takot sa teacher, takot sa dilim, takot sa gagamba, takot sa ipis. Saan galing yun? Kasi nga nung nagkasala sila sa Diyos. Ano sabi po ng Diyos? Anan, nasaan ka?
Nandito po, nagtatago. Bakit po? Natatakot po ako. Saan nanggaling ang takot? Sa pagkakaiwalay sa Diyos. Kaya lahat ng ipinapanganak na yung bata, lahat, may dalawang takot siya. At habang tumatanda kayo, yung katabi mo, tingnan mo. Yung nanay na yan katabi mo na, grabe, takot niyan. Baka ma-ospital, baka mawala si tatay, baka anak ko maging adik, nako po, baka mawala ng pera, baka hindi makabayad sa kuryente. Yung nanay na katabi mo, mga 70 na takot niyan. Katabi mong lalaki na may asawa, isa lang takot niyan, takot sa asawa. Andiyan pa po ba kayo? Anyway, kulang na ako sa oras. Punta na po ako sa last. Ano pa yung huli na pinagmumulan ng paglayo sa Diyos, yung tinatawag na pleasure. Pleasure. Yung masyadong sarap sa sarili, walang time para sa Diyos, walang time sa gawain ng Diyos, walang time sa cell groups, walang time sa prayer, walang time sa church. Alam niyo, may mga tao, sisimba, hindi magsisimba, sisimba, hindi magsisimba. Nasaan siya? Papahinga. Nasaan siya? Nagsuswimming. Nasaan siya? Nasa piyesta. Sino rito, lahat ng piyesta, ay, hindi ako magsisimba kasi piyesta ngayon. Ha? Ba't mo alam? Kasi lahat ng piyesta nakapula sa kalendaryo mo. Lahat ng birthday ng barkada mo, pinuntahan mo na kahit linggo. Di ba? Kasi nga pleasure. Para sa iyo, pleasure yan eh. Hindi masama ang pleasure Hindi masama, alright? Kaya lang, tanungin kita, ano involvement mo sa pinagagawa ng Diyos? Ano involvement mo? Nagpapagamit ka ba dito sa dulos? O pasimba? Kaya pag nagdasal ka, sabi ng Lord, wala akong mapapadala sa iyong salita. Kasi hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Right? Kaya pwede ba tumayo tayong lahat? Alam niyo, papakita ko lang yung 1879, nagkagera po, Noong 1879, yan. Ang tawag dyan, Indo-Pacific War. 3 bansa yung naggera, Chile, Peru, at Bolivia. Daming namatay dyan. Ang daming namatay. I-google nyo. Nadaanan ko lang, tapos binasa ko, sabi ko, ano po dahilan ng gera? Siyempre, wala namang gera, walang dahilan naman. Alam niyo ba kung bakit sila naglaban-laban? Dahil lang sa isang island na maliit, na punong-puno ng tae ng ibon. Yes, you heard it right. Hindi kayo nagkamali ng dinig. Tae ng ibon. Kasi yung island na yon, ang daming ibon, milyon. Tumatae sila ron. Kaya yung island na yon, puting-puti. Kasi nung panahon po na yan, nagkaroon po ng tagtuyot sa South America. At yung lupa, walang tumutubo, kailangan nila ng fertilizer. At ibon, very powerful fertilizer, grabe. So, mataniman at matapos na yung kagutuman sa kanilang mga naggera po dahil sa tae. Libo namatay dahil sa tae. Paulit-ulit naman. Bumabaho yung bibig ko. Yung dyan ay white. Mas mahal pa po sa ginto yung ipot. Grabe, noong 1879, yung puti na ipot ng ibon ay mas mahal pa sa ginto. Kasi nga po, yung fertilizer na yan ay grabe ang effect sa lupa. Ay, imagine, nagpatayan sila doon sa mabaho na yon. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi marami po sa inyo ngayon. Ganyan din ang ginagawa ninyo eh. Makikipagpatayan kayo dahil sa pera. Kaya ngayon, daming galit. Dami mong galit. Kasi makikipagpatayan kayo dahil sa posisyon, sa opisina. Sino sa inyo na-promote yung masamang ugali, dapat ikaw ma-promote?
Galit na galit ka ngayon. Yun. Nakikipagpatayan ka sa opisina para ma-promote ka lang. May nabalitaan nga ako, nanay, nakipag-away sa eskwelahan dahil yung anak daw niya nadaya, dahil dapat valedictorian yung anak niya. Ay, Diyos ko po. Pero mo dahil lang sa valedictorian, nakipag-away sa eskwelahan yung nanay, sana hindi member ng dulos yun, ha? Kasi pag sabihin ko, ay, hindi ho namin member yan. Pero mo nakakahiya, dahil lang sa grades, sumugod yung nanay doon sa Nabotas National High School. Walang kakwenta-kwenta. Kasi lahat po ng yan, mawawala naman lahat yan eh. Right? Pero kaya sabi ng Panginoong Jesus, doon kayo sa hindi mawawala kailanman. Ano yun? Yung salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Come on. Huwag kayong magyabang. Lumapit kayo sa Diyos. Inyo yung lahat ng mga kasalanan ginagawa ninyo. And then, maybe God would speak. Tatanggap ka na ngayon ng salita ng Diyos. At ang sabi ng Bible, magkakaroon ka na ng ilaw sa dadaanan mo. Kahit ano mangyari dito sa Pilipinas at sa buong mundo, meron kang ilaw na dala-dala, hindi ka maliligaw. Amen? Kaya pwede ba ilagay natin yung kamay natin sa ating mga puso, tapat ng puso, sabihin natin, Panginoong Jesus, sinusuko ko sa iyo ang aking kayabangan, ang aking sama ng loob. Lord, ang aking takot at ang aking katamaran. Tulungan mo ako na makasunod sa iyo. Magsalita ka at ako'y makikinig. Sabihin natin, Holy Spirit, tulungan mo ko na magkaroon ng hunger and thirst, gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Hindi ako mabubuhay nang wala ka, Jesus, at wala ang salita mo. Salamat po, linisin mo ang aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. At pinatanggap ko ang iyong salita at isinusuko ko sa iyo, Panginoong Jesus, ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabing Amen. Amen. God bless po.